Okay mga idol, welcome back. So, part 2 na tayo ng ating series. Kasi medyo mahaba to na 1 to 100 yung exam. So, pinart out natin or pinarts out natin siya. Hinatin natin siya into 5. Okay, 20 by 20 tayo. So, start na natin mga idol. Number 21 question. Ano ang dapat gawin kung pinahihinto ng pulis? Siyempre, dapat huminto ka. Pinahinto ka nga eh. Ayan. Huminto at ibigay ang lisensya at iba pang papeles ng sasakyan kung hinihingi. Huwag pansinin ng pulis at bilisan ang pagpapatakbo. Huminto at maipagtalo sa pulis. Okay, so dito na tayo, no? Yung una, kung hinihingi mga papeles. Ayan na yun. Check natin. Okay, correct tayo dyan. So, huwag tayo makipag-argue. Yung mga kapulisan naman kasi natin is chine-check lang naman nila tayo kung tama ba yung mga dala nating papeles. Ayan. So next na tayo, number 22. Ang puting linyang putol-putol ay palatandaan ng ito na yung broken white lines, no? Maaaring lumusot pakaliwa o pakanan kung walang peligro. Ipinagbabawal ang paglusot sa kaliwa. Ipinagbabawal ang paglusot sa kanan. So, para sa akin mga idol, maaaring lumusot pakaliwa o pakanan kung open, kung wala ang nakikitang peligro. Kasi ano naman yan broken line naman yan Check natin. Okay, correct tayo. So, dun sa part 1 mga idol, no, naka 16 lang tayo ng tamang sagot. Tapos, 4 yung mali natin. So, meron pa tayong 16 chances na pwedeng magkamali. Ayan. Number 23. Ito, bawal, alin sa mga sumusunod ang nakalarawan. No parking to mga idol. So, bawal pumarada. Ayan, kitang-kita naman Okay. Number 24. Sana ganun na lang yung mga tanong, yung mga road sign na lang. Ang pulang bandera o pulang ilaw ay kailangan nakakabit sa anumang dala ng sasakyan na lampas ng ano daw? Ang pulang bandera o pulang ilaw ay kailangang nakakabit sa anumang dala ng sasakyan na lampas ng 1 metro mula sa likuran ng sasakyan, 3 metro mula sa likuran ng sasakyan, 2 metro mula sa likuran ng sasakyan. So, ito mga idol, no, dapat pala meron daw tayong light indicator or bandera na kulay pula na nakasabit dun sa mga load natin sa sasakyan natin. Kapag kayong load lumagpas ng, ito yung mga pagpipilian, 1, 2, 3. So, for me, try ko tong 1 metro. Okay, tama tayo mga idol, no? So, sabi dito, kapag halimbawa, meron kang pick up, o kaya, naka-tricycle ka, o kaya, naka-motor ka, tapos may kargada ka na yung load mo na yun, lagpas ng 1 meter doon sa sasakyan mo, kailangan mong maglagay ng mga ganitong senyales o babala. I mean, maglagay ka ng pulang bandera or kung meron ka may kakabit na pailaw or blinker na red is kabitan mo para maging ligtas din yung mga nakasunod sa iyo. Okay? So tama tayo diyan. Ang tamang sagot diyan ay 1 metro. Tandaan niyo yan mga idol Number 25. Ang mahuhuling lasing sa alak o gumagamit ng ipinagbabawal na gamot ay may parusang. Hindi naman sinabing nagdadrive sabi mahuling lasing lang sa alak o gumamit ng ipinagbabawal na gamot Okay? Pero kasi syempre, ano na to nagte-take ka ng exam ng driving licenses. So consider yung tanong is para dun sa nagdadrive ka ba ng lasing or nagdadrive ka ba ng under influence ka ng tawag dito, prohibited drugs. So, ang sagot ay, ang pagpipilian ay tama lahat. Ang sagot, multa at pagkakabilanggo, pagkakasuspend din ng lisensya. Medyo tricky Ito, tignan natin. Tama lahat. Yun, tama tayo no, idol. So, ibig sabihin, pag pala ikaw ay nahuling lasing na nagmamaneho,
o kaya naman under sa influence ng prohibited drugs, maaari kang makulong, masuspinde yung lisensya mo at magmulta. So hindi naman sinabi dito na bawal magmaneho ng nakainom. Ang sinabi, bawal magmaneho ng lasing. Ayan. Alam ko meron din silang yung pang-check ng alcohol level kung kaya mo po mag-drive or hindi. Ganun. Pagka bumagsak ka dun sa nila, sa actual exam nila na yun, yari ka, kulong ka nga talaga. So yan, tandaan nyo yan, idol ha. Pero pinaka-the best dito mga idol, kung nakainom kayo, o lasing kayo, wag na kayong magmotor o wag na kayong magmaneho ng sasakyan para sa kaligtasan nyo mga idol. Okay, number 26. Hindi ka pinapayagang tumawid sa kabila ng buong dilaw na guhit maliban kung ikaw ay palikong pakanan, magpapalit ng linya o daan o palikong pakaliwa. So yun yung naghahati sa daan, no? Solid straight yellow line. So syempre, wala namang yellow line sa kanan. So eliminate na natin 'yan. Hindi ka naman pwede mag-switch ng ito siguro mga idol yung palikong pakaliwa. Yan, check natin. Kasi may consideration maliban kung ikaw ay liliko pakaliwa. Okay, tama tayo mga idol. So tandaan niyo yan, no? Kahit solid straight yellow line yung nasa daanan at nakatapat yun halimbawa sa kanto na lilikuan mo sa kaliwa, pupwede kang lumiko doon. Hindi ka huhulihan. Pero syempre, mag-iingat ka lang. Titignan mo yung mga kasalubong mo at saka yung rear view mirror mo kung may overtake sa'yo. Syempre, magbigay ka na rin ng senyalis na liliko ka para alam nung nasa likuran mo. Okay? So, proceed na tayo. Number 27. Kung umilaw ang brake lights ng sasakyan nasa unahan mo, dapat kang lumiko sa kanan o kaliwa, humanda magpreno, bumusina. Ito, syempre humanda sa pagpreno. Syempre, baka, alam mo yun, merong tatawid sa harapan. Ito minsan kasi yung mga ganitong senaryo, based sa experience ko, madalas kong na-encounter to sa sangang daan, yung may mga papalabas na sasakyan. Ngayon, yung dito madalas nagkakaroon ng accident no? Bali, huminto na yung nasa harapan mo na sasakyan. Kita mo nang nag-brake na siya. Ikaw, dahil sa sobrang galing mo, alam mo na may kanto doon, magaling ka no? Magaling kang driver Kumaliwa ka, in-overtaken mo pa yung sasakyan, alam mo nang huminto. Sakto, may papalabas na motor, o kaya nagbibisikleta, bang, natagis mo ngayon. Dahil sa sobrang galing mong driver, nangatwirang ka pa. Sabi mo, mali siya, kasi bigla siyang lumabas sa kanto. O, diba? Kaya yung mga ganito idol na senaryo, kapag may nag-stop na sa harapan mo, maging cautious ka na. Mag-stop ka na rin. Pakiramdaman mo lang. Hindi yung o-overtake ka pa ng kaliwa. Kasi pag nangyari ng aksidente, hindi mo na yun may babalik, idol. So yun lang lagi niyong tatandaan. So humanda sa pagpreno. Okay, tama tayo dito, idol. Number 28. Sa nakamotorsiklo na may balak lumiko pakanan, ang dapat gamitin na senyas ay syempre signal light. Gamit ka ng signal light, liligo ka nga Hindi, itong tanong na to is, kung sakasakaling hindi gumagana yung signal light mo. Pero kasi, hindi naman maire-rehistro yung motor mo kung alin man dun sa mga signal indicators mo, hindi gumagana. Kasi for your safety din yun Pero just in case, say for example, nasa biyahe ka, tas inabutan ka na biglang napunde yung ilaw mo, at wala kang mabilhan, gagamit ka ng hand signal. So, ang sabi, kapag ka daw balak mo lumiko pakanan, ang pagpipilian ay kaliwang kamay na nakataas, kanang kamay na direksyong nagtuturo sa pakanan, kanang kamay na nakataas. Siyempre, hindi mo pwedeng gamitin yung kanan mo dahil nandoon yung throttle mo Kailangan naman bibitawan mo yung throttle mo. So, para sa akin ito, itataas mo yung kaliwang kamay mo. Taas lang. Yan.
Okay, tama tayo dito mga idol, no? So, ito yung mga ginagamit ng mga idol natin na riders kapag may aberyang nangyari sa mga turn signals nila na hindi inaasahang napunde. So, gagamit sila ng hand signal. Tayo namang mga nasa likurang riders o kaya mga drivers ng mga four-wheel vehicle, kapag nakita mo yung isang motorcycle rider na itinaas niya yung kaliwang kamay niya, ibig sabihin, balak niyang lumiko pa kanan. Pero ikaw namang rider, huwag mong basta-basta itataas yung kanang kamay mo na dahil gusto mo lang o nag-iingat ka. Ayan. So, ganun ha. Pero pagka may nakita kayong mga hand signal na ganito, yung sinusundan nyo, nag-hand signal na ng ganyan, pinaka-the best talaga is maging cautious ka na. Bagalan mo yung takbo mo, pakiramdaman mo siya, kung ano ba yung maaaring mga pwedeng gawin niya. So, yun lang naman. Doble ingat palagi. So, tama tayo dito, idol. Kaliwang kamay daw na nakataas, pagliliko sa kanan. Okay, number 29. Ang pinakaligtas na tulin ng isang sasakyan ay naaayon sa kondisyon ng kalsada at panahon, kakayahan ng sasakyan, kakayahan magmaneho ng driver. Siyempre, kakayahan magmaneho ng driver yan. Natin. Kasi yun eh. Ang pinakaligtas daw na tulin, nasa sayo yan eh. Okay. Check natin. Oh! Mali ako dito, idol, no? So, ang pinakaligtas daw na tulin ng sasakyan ay naaayon sa hindi sa driver. Hindi sa kakayahang magmaneho ng rider o hindi sa kakayahang magmaneho ng driver. Yung naaayong bilis ng tulin ng sasakyan ay naaayon sa kondisyon ng kalsada at panahon. So, tama nga naman. Bali, kung umuulan at alam mong madulas ang daan, huwag ka nang humataw-hataw dyan. So, maging cautious ka na lang sa pagmamaneho mo para walang mangyaring masama sa'yo. So, mali ako dito, idol, no? So, isa na yung mali natin dito. So, bali nakakalimang mali na tayo. Meron na lang akong 15 na chances para magkamali. So, okay, number 30. Eto. Alin sa mga sumusunod na nakalarawan. So, wala naman siyang prohibited, so hindi siya bawal. So, eliminate na natin yung question na bawal. Kulungan, di naman siya nakakulong. Ito, tawiran ng hayop. Ayan. Exclusively for, ano ba to? Baka. Then, joke lang. Ayan, tawiran ng hayop. Okay, tama tayo dyan, idol. Number 31. Ang kailangang distansya sa pagitan ng sinusundang sasakyan ay sinlaki ng sukat ng tatlong sasakyan, sinlaki ng sukat ng isang sasakyan, sinlaki ng sukat ng dalawang sasakyan. I-check natin to, sinlaking sukat ng isang sasakyan. Okay, tama tayo, idol. Number 32. Ang pagkakaroon ng lisensya ay pribilehiyo, karangalan, karapatan. Privilege yan, idol. Ayan, pwede yung mawala sa'yo, kaya pakaingatan mo. Okay, tama tayo dyan. Number 33. Sa isang sangang daan intersection na walang nakatalagang senyas trapiko, dalawang sasakyan ang dumating. Aling sasakyan ang may karapatan sa daan? Ang sasakyang galing sa kanan? Ang sasakyang unang nagmarahan? Ang sasakyang galing sa kaliwa? Intersection daw, no? Ito na yon. Kung sino yung may karapatan. Total naman, lagi nating pinaglalaban yung karapatan natin sa daan. Lagi tayo yung tama, no? Yan, madalas yan. Na-encounter natin yan. Hindi, ako'y tama eh. Nasa tamang lane ako eh. Ayan, hindi ka magbibigay. Ipapangalandakan mo yung karapatan mo. Okay? So, para sa akin, ang tanong dito, sino daw ba yung pwedeng pagbigyan o mas may karapatan? I think yung sasakyang galing sa kaliwa. Galing sa kanan. Okay. Kanan. Okay. Sige. Tingnan natin to. Okay, correct tayo mga idol. Tandaan nyo ha. Sa isang sangang daan or intersection na walang nakatalagang senyas trapiko, ang tamang sagot doon, pag dumating, dalawang sasakyan ang dumating, alin sasakyan na may karapatan sa daan? Yung sasakyang lagi na galing sa kanan. Okay, number 34. Ito, prohibited. So, yung sign, bawal. So, choices natin lahat bawal. Hindi naman to bus, hindi naman to kotse, malamang truck to, delivery truck. Ayan. Okay, correct tayo dyan. Number 35. Kung paparada ng paahon sa may bangketa, dapat mong ipihit ang gulong kahit anong direksyon, papalayo sa bangketa, papuntang bangketa. Siyempre, ayaw mo naman tamaan yung bangketa, so ilayo mo na lang. Ayan.
Okay, tama tayo dyan. Number 36. Kung ikaw ay nahuli, ilang araw ang palugit upang maayos ang iyong kaso at matubos ang lisensya? Matubos. Matubos. Siguro 10 araw. Incorrect. So, 15 days pala, no, idol? Mali ako doon. So, nakakailang mali na ako? 6 na mali. Kasi naalala ko, dati nahuli ako wala akong helmet. Kinumpiskate ng Highway Patrol Group yung license ko. Tapos, binigyan nila ako ng receipt. Tutubusin ko yon. Ang layo, grabe. Taga San Jose del Monte ako. Tapos, pinapatubos nila sa akin yon sa Malolos. Kaya simula nung nahuli ako noon, lagi na akong nagsusot ng helmet kahit na dyan lang ako pupunta sa tabi. Kasi noong time na yon, bibili lang talaga ako ng ulam. As in, bibili lang talaga. Yun lang talaga yung tindahan ng ulam sa may gilid ng kalsada. May mga nag-ooperate na HPG. So, nasa gilid ako ng kalsada nung time na yon, pero hindi pa ako lumalagpas dun sa may solid white lines ng gilid ng kalsada. Hindi pa ako hinuhuli ng HPG. Kasi wala pa ako doon sa National Road. Tapos tinitignan-tignan niya na ako. Tapos pagtongtong nung unang gulong ng motorsiklo ko doon sa linyang guhit na puti na yon at pumasok doon sa kalsada, pinara na ako. So wala. Checkmate ako doon mga idol. So wala tayong magagawa. Sumurrender tayo. So yun, tinubos ko after 3 days, tinubos ko yun. Kaya ang sagot ko 10 days, akala ko 10 days lang. So tandaan nyo meron kayong palugit para tubusin yung mga license nyo ng 15 days. Okay, ilan na ba yung mali ko? Nakalimutan ko na. I-comment nyo nga, idol. Baka alam nyo, okay? Baka natandaan nyo, pa-i-comment na lang. Okay, so 6 ba? 6 ba? O 5? 6 yata. Okay, number 37. Ayan, sa isang intersection na may stop sign, dapat kang, syempre, huminto. Stop sign. Ang tricky naman ng question. Syempre, pag may stop sign, hinto ka. Pero, ayan, sabi dito, magmarahan at magpatuloy kung walang panganib. Huminto at magpatuloy kung walang panganib. Magbigay ng daan. Ito na lang pipiliin ko kasi stop nga yung word no? So, huminto at magpatuloy kung walang panganib. Okay, correct tayo dito, idol. So, number 38. Ang lisensyang non-professional ay para lamang sa anumang uri ng sasakyan, pampasayarong sasakyan, mga pribadong sasakyan. Non-professional, for me, para sa mga private car owners to. Ito yung mga, hindi naman sinabing, ito yung mga sasakyan na hindi nirerentahan. I mean, hindi ginagamit or hindi binabayaran ng anumang fee para gamitin yung serbisyo nila. So, private vehicles yung mga yan. Okay, correct tayo dyan. Number 39. Sa isang sangdaan, intersection na walang senyas trapiko, dalawang sasakyan ang dumating sa magkabilang kalye. Aling sasakyan ang magbibigay? Magkabilang kalye daw. Kabila. Ang huling dumating, ang unang nagmarahan, ang unang dumating. Aling sasakyan daw ang dapat magbigay? Eto siguro, syempre, huli ka dumating. Pagbigyan mo dahil may nauna sa'yo Okay, correct tayo dyan. Ito yata, idol, yung tanong na to applicable to dun sa sa Subic. Kasi sa Subic, wala naman yata dyang wala naman yata dyang traffic enforcer, So doon parang may tinatawag sila na rules na pagka una kang dumating, ay huli kang dumating, tapos may nakita kang sasakyan, siya muna yung papaunahin mo. Tapos ikaw naman yung susunod. Parang salit-salitan ba? Hindi pa kasi ako nakakagawi dyan sa lugar na yan. Kung meron tayong mga taga-subaybay na nanonood sa may Subic, paki-comment nyo lang kung ano ba yung diskarte dyan para naman kapag ka nagawi kami dyan sa inyo, alam namin yung gagawin namin. Ayan, hintayin namin yan mga idol. Okay, number 40. Kung magpapatakbo ng mabagal sa expressway, dapat kang gumawi sa kaliwa. Bagal Hindi mga idol, syempre sa kanan yan. Kasi slow lane yun Ayun yung rule dun sa expressway. Kahit saan namang highway yan, kahit 2 lanes na highway, dapat nandun ka lang sa sa tawag dito, sa kaliwa. Kaya bilib na bilib talaga ako sa mga idol natin na tawag dito, tricycle. Pag pauwi ako ng Nueva Ecija, minsan nakikita ko talagang nandun sila sa fastest lane. Ayan. Siyempre, hindi naman natin masisisi yung iba nating mga idol na nagmamaneho ng tricycle. Kasi minsan sa Nueva Ecija, yung
slow lane, kadalasan may mga nakapark doon na sasakyan. So, kaya hindi rin natin sila masisisi na pumunta sila sa fast lane. So, pagka ganun ang nangyari, doble ingat na lang tayo at irespeto na lang natin ang bawat isa. So, tapusin ko na tong video na to mga idol. Part 2. Kita-kita tayo sa part 3 ng video. Okay, ciao!